Maraming salamat po muli. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At binabalik ko na po ang ating gawain sa atin pong Senior Pastor, Tay Alex Nosuelo. Praise God, Amen. praise God, hallelujah. Maraming salamat po sa mga nag-testimony. Praise God, testimony pa lang, busog na tayo. Tama po ba? Pagkatapos natin awitan si Lord, ay nakarinig naman tayo ng mga patotoo ng mga kapwa nating lingkod sa harapan ng Diyos. At salamat dahil na-inspire tayo sa kabutihan ni Lord na talagang siya'y kumikilos sa ating buhay. Sa madaling araw pong ito, tayo po'y gaganap ng ating pang-anim na taon at 99 na madaling araw na pagbabantay sa pananalangin. Sa basan po ng Prayer Faith Church, Worldwide Ministries Incorporated. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa mga maagang nakagising. Hallelujah. 25 na po tayo. Isang frame na po tayo. Sa platform ng Zoom, may 25 frame po kada isang screen, ibig sabihin. Salamat at sa umagang ito talagang patuloy natin ginaganap yung kasigasigan natin na paggising sa umaga kasi pagpili ito eh. Gigising ba tayo o matutulog na lang na inaantok pa? Pero salamat, pinili natin ang gawain ng Diyos. Binabangon natin. Kaya tanong kanino ka ba bumabangon? Para magkape o para kay Lord? Amen. Para kay God tayo ngayon. Kaya salamat din sa ating mga tigapanguna dahil sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang mga social media. Naka-Facebook tayo, naka-TikTok na po tayo ngayon. Kaya sa buhay ng ating spiritual director, Bishop Rosem Nasuelo, kasama kay Pastor Glory, salamat sa kanilang kapahintulutan na tayo ay kapagbahagi ng Word of God sa marami. Amen. Depende sa marami kung ito ibabahagi natin. Definitely, mga friend ko, dadaan to sa wall nila. Share nyo rin po para marami rin ang makapakinig ng kapahayagan ng salita ng Diyos. At maunawaan natin kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na ito. Dahil ito rin yung gusto natin gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Gusto rin natin kung paano tayo nagpapahalaga sa ating kapwa ay mapahalagahan din tayo ni God. Salamat sa Bolia Pastora Seni na naka-join na at sila from Canada pa, mga OFW naka-join na ngayon sa ating Facebook Live. Sila PME Marlene from POF Bahrain Chapter. Salamat sa mga manggagawa. At patuloy, try to encourage talaga na i-share natin ang gawain ito. Dahil naniniwala tayong yung hindi natin masharean ay maabot ng Word of God. At mapahalagahan nila na inam pala na makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? At sa umaga pong ito, napakaganda po ng inandang topic sa atin na ating pagbubulayan. At ito ay may pamagat na iniklihan ko na lang po, treating others God's way. By the way, June 16 na po pala. Kalimutan ko yung pecha natin ngayon. June 16, 2026. Treating others God's way. Paano ba natin tratuhin ang ating kapwa doon sa kaparaanan ng Diyos? Amen? At ang tema na sasagutin natin ay how do we treat others if we want to experience God's blessing in our lives? Ayun naman pala. Tapos naintindihan lang nila ngayon kung bakit gano'n na lang tayo kabait, kung bakit gano'n na lang natin sila naiintindihan sa kanilang mga pinagagawa sa atin. Because we want to experience God's blessing in our lives. Amen? At ang teksto po natin, i-share ko muna po pala, hindi ko pa pala na-share. Okay? Share ko muna ang ating screen sa Facebook Live. At i-share din po natin sa ating platform ng Zoom. Ayan na po. Yan po yung ating topic at ang ating tema. Okay? Praise God, biyaya ni Lord at muli nagamit tayo para ihayag ang kanyang kabutihan. Okay? Ito po ang nakasulat sa Luke chapter 6 verse 33 to 31 to 33. Sa verse 31, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo.
kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung teka, okay. Okay, praise God. Ang sabi rito, kung verse 33, kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawa ninyo ng mabuti, ano mapapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin niyan. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo sa mandaling yumako at manalangin. Hallelujah. Ama namin may biging nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa kabutihan na patuloy namin nararanasan tuwing madaling araw sa aming paggising. Ikaw naman talaga ang gumigising sa amin. Kung kami tatanungin, masarap talaga matulog, lalo na pag malamig ang panahon. Pero salamat dahil yung udyok na mula sa iyo ay ito nagaganap na po namin. Mas pinili namin gumising sa madaling araw kaysa sa manatili sa higaan dahil naniniwala kami, Lord, habang ginaganap namin ito, patuloy meron kang ginagawang kahimalaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Ay ikaw, O Diyos, ang managumpay sa buhay namin ito. Kaya maayaan mo na magamit mo lamang po ako bilang tagapaghayag ng iyong salita. Ikaw ang aking may tanghal, hindi ang aking sarili. Patuloy kang amin, wala akong kayang gawin kung wala ang pagsama mo. Lord, open our hearts and help us to understand the importance of treating others with love, kindness, and grace. Kaya tulungan mo kami, Lord God, kung paano yung dapat namin pag-uugali. Ipagtatayo namin ang relasyon sa aming kapwa. Alam namin, dito nagmumula ang iyong pagpapala. Pinabalik namin ang kapurihan ito sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen, amen. Praise God. Salamat sa Diyos at sana naman pribileyo na magamit tayo maging tagapaghayag ng kanyang kabutihan at napakasarap makinig sa madaling araw ng kanyang ebanghelyo. At nais mismo ng ating Panginoong Yesus ang siyang nagtuturo sa atin ng kanyang salita. Ikaw at ako ay may gagawin. Bakit? Kasi lahat naman tayo, nais natin makatanggap ng kabutihan ng Diyos. Tama po ba? Sino ba rito gusto ng pagpapalo? Gusto natin pagpapala. Tama po ba? At kung gusto natin makatanggap tayo ng pagmamahal ng Diyos, meron tayong gagawin. Kung gusto natin makatanggap tayo ng pagpapala ng Diyos, meron tayong dapat gawin. Okay? At ito yung ituturo at pag-aaralan natin ngayon. Madalas nakakalimutan natin yung mga bagay na dapat nating gawin sa ating kapwa. Madalas lagi nakikita lang natin yung ating kakulangan, yung ating kawalan. Okay? Kaya sa oras na to, tuturuan tayo ng ating Panginoong Yesus. Tinatawag na golden rule. Ano yon? Yung prinsipyo na nais ng Diyos na tatuwin natin ang iba sa paraan na nais niya, hindi doon sa nais lang natin. Okay? Kung nais natin talaga maranasan ang kabutihan ng Diyos, dapat din na tayong maging instrumento ng kabutihan ng ating Diyos sa iba. Kaya sagutin na po natin, paano natin dapat tratuhin ang iba kung nais talaga natin maranasan ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Tama po ba? Okay, paano nga ba? How should we treat others if we want to experience God's blessings in our life? Ang unang-una, makikita natin yan doon sa verse 31 na ating binasa. Do to others as you would have them do to you. Gawin mo sa kapwa mo yung gusto mong gawin din nila sa iyo. Yung nga, sabi ko, madalas, we will reap what we sow. Kung nagtanim ka na sama ng loob, yan din ang aanihin mo, puro sama din ng loob. Tama po ba? Kaya ang unang puntos natin, give others the same love you desire from God. Ibigay natin sa ating kapwa yung pag-ibig na gusto rin natin maranasan mula sa ating Diyos. Tama po ba?
Aminin natin, nais natin lahat na mahalin tayo ng Diyos. Tama po ba? Kapag tayo ay nalulungkot, gusto natin maramdaman yung kanyang pagmamahal, pag-aaruga, yung kanyang yakap. Habang tayo lumuluha, gusto natin katabi natin ang ating Diyos. Ngunit sinabi mismo ng ating Panginoong Yesus, dapat din natin ibigay yung ganong uri ng pag-ibig, yung gusto nating matanggap sa Kanya. Ibigay natin ito sa ating kapwa. Tama po ba? Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang sa salita ito, kapatid. Sabihin, I love you. Dapat maipakita sa gawa. Marami nagsasabi, they love God. Pero, ang tanong, sabi nga ni Jesus, kung mahal mo ako, sundin mo ang aking utos. Mismo ang ating Panginoong Jesus na nagsalita ng ganyan sa atin. Kaya ikaw, kapatid, sa oras na ito, naghahangad ka ba na yakapin ng Diyos? Yumakap ka din sa maraming mga kamanggagawa o sugatan, yakapin mo. Okay? Kung halimbawa ay nasaktan sila sa pagtuturo, yakapin pa rin. Amen? Okay? Hindi natin sila pwedeng itaboy kasi yun yung kanilang understanding. Okay? Kaya nga sabi ko madalas, kung ikaw nakakaunawa, ikaw na umintindi. Tama po ba? Mas masarap na ikaw na umuunawa kaysa ikaw yung inuunawa. Mas masarap na ikaw ang nagmamahal. Ako na po nagsasabi sa inyo, kaysa ikaw yung minamahal. Tama po ba? Pag ikaw ay talaga nagmamahal, talagang hindi ka persado. Hindi, para bagang hindi mo lang ito ginagawa dahil obligasyon mo. Ginagawa natin ito dahil alam natin, ito yung nais ng Diyos sa atin. Tama po ba? Sabi nga sa aklat ng Juan chapter 13 verse 34, love one another as I have loved you. Sabi ng ating mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal ko sa iyo. So you must love one another. Okay. Nakita natin yan, madalas yung nagiging bukang bibig ko na yung Good Samaritan. Tama po ba? Yung lalaking Samaritano na huminto upang tumulong. Samantala yung unang dumaan, nilagpasan lang. Okay, parang kasi ang iniisip natin pag tumutulong tayo ay nakakaabala, yung parang kaabalahan para sa atin. Ang ibig na magawa natin ay dapat natin gawin, tinutulong pa natin. Pero kapatid, yun ang gusto ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Gusto mo ng tulong ng Diyos, pero ikaw ayaw mong tumulong. Parang ang hirap i-reconcile, tama po ba? Gusto mong tulungan ka ng Diyos, merong nangangailangan ng tulong. Hindi mo magawang tulungan. Tama po. Gaya ng preaching ko na, baka ikaw ang sagot ng dasal ng kapwa mo. Do it. Okay, huwag ka mag-alala. Dahil hindi natin, lagi sinasabi, hindi natin mahigitan ang Diyos pagdating sa pagbibigay. Ako na po nagsasabi. Okay? Ako na po nagsasabi. Okay? Kasi ang pagbibigay ay iyan lamang yung way para makita natin ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, magpakita tayo ng kabaitan sa mga taong nakapaligid sa atin. Okay? Makita nila yung kaniningan ni Jesus ng ating Diyos sa buhay natin. Tulungan natin ang nangangailangan, nararapat tulungan. Mahalin natin kahit mahirap mahalin. Love the unlovely. Tama po ba? Tandaan po natin yan. Ang paraan ng pakikitungo natin sa iba ay dapat sumasang-ayon sa pag-ibig din ng Diyos na naisin mo. Okay? Paano mo ba gustong pakitunguhan ang kapwa mo? Okay? Kapatid, ang Diyos minahal tayo kahit hindi natin deserve. Ganun din dapat gawin natin sa ating kapwa. Minsan pinipili lang natin mahalin yung mga madaling mahalin. Amen? Kaya nga sabi, give others the same love you desire from God. Madali bang magmahal sa taong hindi ka ibig-ibig? Minsan talaga nakaka-stress talaga. Ang kulit. Okay, hindi makasunod.
anong gagawin mo? Abutin mo pa rin. Okay? Abutin mo pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya idiin po natin, kung gusto mong maramdaman ang pag-ibig ng Diyos, mauna kang magmahal. So, maranasan ang pagpapatawad ng Diyos, mauna kang magpatawad. Kasi naman talaga, requirement ng ating Panginoong Yesus, hindi tayo patatawarin kapag tayo mismo hindi marunong magpatawad. Okay? Kaya, patid ko sa Panginoon, it's about time. Magpaturo tayo sa Kanyang salita. Amen? Pangalawa, nais ipabatid ng Diyos sa atin ngayon, paano natin dapat tratuhin ang iba, ang ating kapwa, kung nais talaga natin maranasan ang pagpapala ng Diyos. Pangalawa, sabi sa atin doon sa verse 32, if you love those who love you, what credit is that to you? Ano nga ba pakinabang para sa iyo? Kung ang mamahalin mo lang ay ang mga tao nagmamahal din sa iyo. Kaya pangalawa, ididiin natin salitang forgive. Forgive others as you want God to forgive you. Magpatawad tayo. Ito talaga requirement talaga ni God sa atin. Hindi niya tayo mapapatawad kapag hindi natin makikapatawarin, Lord, kapag puno-puno pa rin tayo ng galit, hinanakit, sama ng loob sa ating kapwa. Okay. Mahirap maglingkod kapag may ganyan ka. Tama po ba? Kaya tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon. Ano daw ba pakinabang? What credits is that to you? Ano ba ang pakinabang niyan para sa iyo? O mamahalin mo lang yung mga nagmamahal sa iyo? Meron pa kasi mahalin ang kaaway. Meron kasi patawarin ang gumagawa ng hindi maganda. Pero tandaan natin, tunay, masarap maging maipakita natin yung pagmamahal, yung kabaitan natin sa ating kapwa. Kasi tutularan din nila yan. Yung itinulong mo, hindi na makakalimutan yan. Itutulong din nila yan sa iba. Naniniwala ba kayo doon, kapatid? Kung nakita mong hindi niya itinulong, yung itinulong mo, wala ka ng pananagutan doon. You already do your part. Kaya nang ma-stress. Madaling magmahal sa mga taong mabait sa atin. Tama po ba? Ngunit ang tunay na mananampalataya, ang tunay na may Kristo sa kanyang puso, kapatid, marunong ito magpatawad kahit nasasaktan. Inintindihan na lang po natin. Lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos. Tama po ba? Sino ba sa atin dito na nagsasabing walang kasalanan? Lahat tayo nagkakamali. Pero salamat na rin ang Diyos. Laan magpatawad sa atin. Dahil dito, dapat din tayo maging handa magpatawad sa iba. Amen? Naranasan ba natin ang forgiveness ni God? Sinasabi sa atin sa Ephesians chapter 4 verse 32. Anong sabi doon? Ni Apostol Pablo, kanya sa panulat sa mga taga-Efeso, forgiving one another as just as God in Christ forgave you. Magpatawad tayo. No? Gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Madali ba na pagkatapos kagawa ng hindi maganda ay magagawa mo pa rin magpatawad, kapatid? Sa kabila ng mga hindi magagandang ginawa sa iyo, ay makikita mo pa rin na kailangan mo pa rin ganapin yung pagpapatawad. Ang paborito natin dyan ay si Joseph, Joseph the Dreamer. Tama. Kita natin ginawang kasamaan ng kanyang mga kapatid sa kanya hanggang siya nadala sa Egypt. Tama po ba? Mahabang panahon sa kulungan. Tama po, naging alipin ni Potiphar. Tama po. Pero natuto pa rin siyang magpatawad kasi alam niya may biyaya ang Diyos. At the end of the story, siya ginamit para maligtas ang bayan ng kanyang ama, ang Israel. Tama po ba? At sa about time, bitawan na natin yung galit, sama ng loob. Magpatawad na tayo kahit mahirap. Ayan. Ang lagi ko lang iniisip dyan, alam nyo kung ano?
may hustisya ang Diyos. Amen. Paano magalit? Binato ka, o ka nang magaganti. Ng salita na hindi maganda, hayaan mo na. Kasi, ang Diyos na rin nagsabi, the vengeance is mine. Hayaan natin ang Diyos na magpaganap nitong hustisya. Tama po ba? May mga tao ba ngayon sa buhay natin na kailangan natin patawarin? Malapit na mag-anniversary, baka meron ka pang hinanakit yan, galit, sama ng loob. Magpatawad na tayo. Amen? At ang pangatlo, nais ipabatid ng Diyos sa atin, paano natin dapat tratuhin. Okay? Ang iba, kung nais natin maranasan ang pagpapala ng Diyos, show kindness. Show kindness without expecting anything in return. Magpakita tayo ng kabutihan. Okay? Tumulong tayo, magbigay tayo. Yung kindness kasi nag-aabot. Nag-aabot sa ating kapwa. Okay? Na tumutulong kahit wala tayong inaasahan na ibabalik nilang tulong sa atin. Okay? Ang kabutihan ng Diyos ay hindi nakabase kung ano ang may babalik ng kapwa natin sa atin. Dahil alam natin masigit ang kayang ibalik ng Diyos na kabutihan sa buhay natin ito. Kaya yung mga bagay na tinutulong natin, hindi yan sayang. Ako na po nagsasabi. Tapat ang Diyos kaya sa mga taong tumutulong sa kanyang kapwa. Lalo na sa kanyang kapatid sa pananampalataya. Tama po ba? Maging bukas paalad tayo. Okay? At naniniwala ako, maranasan natin yung pagpapala ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Dapat tayong gumawa ng mabuti, hindi dahil lang sa may kapalita, kundi dahil ito ang katangian ng isang tunay na mananampalataya, tunay na tigasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, susunod ba tayo sa naisin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Okay. Nais ng Diyos na tayo ay magamit niya, makita ang kanyang larawan sa buhay ng bawat, mag-reflect siya sa atin. Okay. Ngayon, paano mangyayari yun? Kapag tumulong tayo, wag na tayo mag-expect pa na biyaya na ni Lord yun sa atin. Na nagamit niya tayo maging instrumento ng biyaya niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay. Naalala ba natin yung bata na nagbigay ng nakakamali sa Book of John lang natin mababasa yun eh. Nagbigay ng kanyang tinapay at limang tinapay at 2 isda. Tama po ba? At nakita po natin kung ilan yung bumalik sa kanya. 12 basket yung naiwan eh. Out of yung konti na kanyang ibinigay. Di ba? Pinasilip ng ating Panginoong Yesus ang lahat ng naiwan. Ano nangyari? Okay. Dumami. Minsan yung maliit na ibibigay natin, kala natin, baliwala lang yun, no? Pinapahalagahan po yun. Kaya huwag tayo mag-alala kung tayo ay gumagawa ng mabuti. Dahil sa takdang panahon, aanihin natin ang kabutihan na yon. Paano ang ating Panginoong Yesus nagpakain ng 5,000 katao? Tama po ba? Okay. Dami nun. Hindi pa kasama bilang doon ang asawa at mga anak. Okay. Sila nagbigay, isang bata. Okay. Isang bata ang nagbigay. Samantala, ang daming tao doon, tama. Kung 5,000 yun, may pamilya, may mga baon yun eh. Okay. Kung sakaling wala man silang baon dala, at itong bata may dalang tinapay at isda. Tama po ba? May bata ang hinimbawa ng Biblia sa atin. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, dapat gumagawa pa rin tayo ng kabutihan kahit wala nakakita. Hindi na natin kailangan ipagsigawan pa na mabait ako, mabuti ako, tumutulong ako.
hayaan na natin ang Diyos ang nakakita. Ang ginagawa natin lihim ay nakikita ng Diyos. At mas maganda siya ang magbalik ng pagpapala. Higit yun, magpala, kaysa sasabihin sa iyo ng iyong kapwa. Amen. Ang bait naman niya, tumutulong siya, wala ka ng pagpapala. Pag na-recognize na tayo ng ating kapwa, hayaan natin ang Diyos ang makapansin sa lahat ng ginagawa nating kabutihan. Amen? Lagi, magbigay tayo ng oras, talento, yaman. Yan lang ang meron sa atin na may babahagi natin habang nasa mundong ibabaw tayo. Okay? Laan tayo ng oras, bigay tayo ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yan pinaka the best na pwede natin maibahagi, maibigay. Okay? Ang pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, ito ay isang mabuting gawain. Yun kasi ang naisin ng Diyos. Go ye, preach the gospel. Amen. Hindi lang sa loob ng simbahan mo. Go ye, preach the gospel to all nation. Okay? Sa lahat ng dako. Kaya mga kapatid sa Panginoon, naglalaan ba tayo ng oras para maibahagi natin ang kabutihan ng Diyos sa iba? O masaya na tayo lang nakakarinig? Yung simpleng pag-share lang ng gawain ito malaking impact na po yun. Nakamat siguro, nakikita lagi sa wall mo, ito lagi yung lumalabas, yung mga ganitong gawain. Huwag kang malungkot, pangit man tignan sa screen ng tao. Maganda naman sa paningin ng Diyos. Kung magpi-Facebook si God, titignan ng Facebook mo, anong gusto niyang makita kaya? Okay? Yung mga pinipicturean mo masasarap na pagkain, pinipicturean mo magagandang lugar na pinupuntahan mo, o yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Tama po ba? Unahin natin. Okay? Ang tinitignan ko nga pa kung nagawa na natin, may kamanggagawa tayo from PF Biansan na naglalagay na ng magamit ng TikTok after ng gawain, pinopost niya doon yung gawain natin. Okay, maganda po yun dahil 1 month lang tayo sa Facebook. Okay, after 1 month, nawawala na yung ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero sa TikTok ay nananatili doon yung pagbabahagi. Ang isa pang hinahanap natin ngayon ay yung gagawa ng mga small clip lang ng bawat preacher. May preacher, hindi naman yung buong preaching, kundi yung pinaka-essence ng mensahe na kanyang preaching. Okay, yun yung i-clip niya, pwede pang reels, okay, pwede pang story, okay, pwedeng ilagay pa sa kasi mas maliit, mas madali ang retention kaysa doon sa mahabang preaching. Kasi 3 points lagi tayo at expository. Medyo mahaba kung pakikinggan ito ng mga bago, parang sa atin, okay, masarap makinig. Abutin tayo ng 30 minutes, okay. Abutin tayo 1 hour, okay. Dahil talagang we are longing to the Word of God. We are seeking His face. Kaya kahit gaano kahaba preaching, okay sa atin, hindi natin kinakatamaran. Pero sa mga bago, busy pa sila Ang madalian lang. Siguro matter of 2 minutes, 3 minutes ba yun? Na yung mga ipopost natin, i-clip lang. Okay? I'm praying magpadala din si Lord ng gagawa ng gano'n. Tama po ba? Mga kapatid ko sa Panginoon, gawin natin ang the best natin. At gagawin din ni Lord ang pinaka-the best sa buhay natin ito. Isa ba natin the best mula kay God? Gawan din natin ang the best ang ating kapwa. Mga tayo ng mabuti dahil alam natin, mahal tayo ng Diyos. Dahil alam natin, ang Diyos ang magbabalik nito. Ang taong matulungin, ang sabi ng Diyos, ay tiyak na tutulungan. Sino kaya ang tutulong na yon na nagsasabing tiyak na tutulungan? Ang tutulong ay ang ating Diyos. Kaya bilang pagtatapos, mga kapatid ko sa Panginoon, kung talagang nagnanais natin na maranasan ang pag-ibig, kapatawaran at kabutihan ng Diyos, dapat din natin itong ipakita sa ating kapwa. Give others the same love you desire from God.
Forgive others as you want God to forgive you. Show kindness without expecting anything in return. Tandaan natin, do for others what you desire God to do for you. Kapag tayo ay naging daluyan ng biyaya ng Diyos sa iba, mas lalo natin mararanasan ang rumaragasang biyaya mula sa Diyos sa buhay natin ito. Let us bow our heads. Hallelujah. Father God in heaven, maraming salamat po dahil naturuan mo kami magmahal, magpatawad, at maging daluyan ng pagpapala sa aming kapwa. Kaya Lord, tulungan mo kami, help us to extend the same love, forgiveness, and kindness to others. Gamitin mo kaming instrumento, O Diyos, ng iyong kagandahang loob sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Hayaan mo, Lord, na makita ang iyong pag-ibig, ang iyong liwanag sa buhay ng iyong mga anak. Makita sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama. Binabalik namin mata sa papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan po ng iyong dakilang anak na si Jesucristo ang aming Panginoon at sariling tagapagligtas ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi na malakas na, Amen, Amen, praise God. Binabalik ko na po sa ating MC ang gawain. Praise God. Praying in me from UAE.